Tangin eh, bakit nangyayari ito ng ano, hindi nyo inaano sa akin? Ano? Lahat ko kumpis kayo nyo. Walang permise property to ng city. Penalize nyo lahat ng mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Ang mga congressman yun. Ito po yun mga kababayan, confiscate po ito lahat nandito. Ayan, so binisita po ito ni Yorme ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Ayan, mga illegal. So tara, samahan natin si Yorme. Ayan, pinagkakagulan si Yorme. So, yun ang mga kabayan, nako, Mayor Isko Moreno, nag-init po mga kabayan ng ulo. At minura mga kabayan, ito hong congressman. Nako po, sino kaya itong congressman? Sino itong tolongges na congressman to? Na kung saan mga kabayan, ginipa po yung basketball court at pinaglagyan po mga kabayan ng mga equipment upang wasakin. Balikan ho natin ulit mga kabayan yung video kung paano po nakatikim po mga kabayan ng mura dito po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Ito nga pong congressman na maalala ho natin, ito rin ho yung congressman na nagpatayo po mga kabayan ng mga barangay hall na wala pong mga building permit at diyan pa sa bangketa inilagay. Ito nga mga kabayan, sino ba sa kanila? Si Chua ba o si Abante? Ang minura ho mga kabayan ni Yorme. Ayan na nga. Lahat ko kumpis kayo nyo. Walang permise property to ng city. Naku po, ayun na nga mga kababayan. Pinakukumpis ka na po mga kabayan ni Yorme. Lahat po ng mga equipment na kung saan mga kabayan inilagak dyan. Yan daw po pala ay dating basketball court. Ayan, oo. At winasak at magpapatayo na naman ng panibago dyan po sa basketball court na winasak na pagmamay-ari po ng city government. Penalize nyo lahat ng mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Ayan mga kabayan, ang sinabi po ni Mayor dito, hindi na ako matutulog, babantayan ko na lang kayo, wala na bang gobyerno ngayon dito? Ayan. Kaya baga nasanay kasi mga kabayan, itong mga kongresistang ito na wala ng gobyerno at sila lang ang mga nasusunod diyan po sa mga proyekto diyan sa Kamaynilaan. Ang masaklap, itong pinakamalupit na sinabi ni Yorme. Ang mga congressman yun. Ayun, na PI mga kababayan, na PI po. Na PI po mga kababayan. Oo. O yun nung congressman. Minura na po mga kabayan ng tuluyan ni Isko Moreno o ni Yorme, ito hong congressman na ito. At talaga namang malutong ang pagkakasalita ho mga kabayan. At sinabi ho mga kabayan na ay grabe grabe ho yung pagkamura. Malupit. Balikan ho natin yung pagkamura mga kabayan yung pagkamura ho. Ang lupit ang lutong mga kabayan ang pagkamura ho sa congressman na ito. Ang mga congressman yun. For the first time ko mga kabayan nakakita na nagmura po si Yorme mga kabayan ng isang congressman. At malutong, talaga naman PI mga kabayan at sinabi nga na wala ng batas ito. Yung ginawa ninyo, labag ho na naman sa batas. Mahilig ho kasing gumawa mga kabayan, di umano ayon kay Yorme, itong mga to na gumawa ng labag sa batas. Labag sa batas ang kanilang pinagagawa. Kaya ho mga kabayan, sa pangyayaring ito,
hindi na ho nakatiis itong si Yorme at ito na nga ang nangyari mga kababayan. At yun na nga, ano ho, oh. Okay, so tignan ho natin mga kabayan, ano ho ang susunod na mangyayari. Pero mga kabayan, again ang tinutukoy niya pong congressman dito, kung hindi ako magkamali, ay dalawa lang naman. Kung hindi ako magkamali, ito hong si Congressman Chua, ano ho, sa video ho ang ating mapapanood, ayan, tinira ho mga kabayan, pinakumpiska, pinapenalize itong mga to. Ayan ho. Bakit nangyayari ito ng ano, hindi nyo inaano sa akin? Ano? Lahat to kumpis kayo nyo. Walang permiso yung property to ng city. Penalize nyo lahat ng mga... Lahat ng mga nakikita nyo, ito hong mga yan, tanggalin niya ho daw yung mga yan. Kumpiskahin lahat ng mga gamitan na yan. At lahat yan, kumpiskahin yan. At wala daw hong karapatan, ito hong congressman na to na magpatayo at magwasak ng basketball court dyan. Amit nila dito. Ano, di na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Kasi pag natutulog ka, Yorme, nananamantala ho mga kabayan yung congress ba dyan, ibig sabihin yan mga kabayan, talagang wala ng batas dyan. Sila na talagang batas. Ang ina mga congressman yan. Nakatikim po mga kabayan ng isang malupit hagupit. Ayan, nakatikim po mga kabayan ng isang hagupit na malupit na malutong na pagmumura galing po kay Yorme. Samantala mga kababayan, kung hindi ako magkamali, ito rin ho mga kabayan, yung kongresista na tumututol po mga kababayan, again, kung hindi ako magkamali, siya rin ho mga kabayan, itong kongresistang ito na alin, siya rin ho mga kabayan ang tumututol po na sa panukalang bitay sa mga opisyales na mapapatunayang sangkot sa pagnanakaw po ng kaban ng bayan. Abay tignan po natin mga kabayan kung sino po itong kongresistang ito. At imbis na suportahan para wala nang magnakaw, mga kabayan, para matakot yung itong mga to, mantakin po ninyo mga kababayan. Ayan na siya, lumitaw na. Ayan, ito hong si Congressman Chua, ang sabi po dito ay bakit takot na takot ang ilang mga congressmen sa panukalang parusang bitay o kamatayan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yan po isang pahayag po mga kabayan ni Kuya Jason sa isa sa nagpuputok ang butsi ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua na isasangkot sa pagpapagawa ng mga illegal infrastructure sa mga pedestrian walkway na gumasos ng milyong-milyong piso. Sa makatwid mga kabayan, bakit ho takot na takot itong si Chua? Ayan ayan. Ilang kongresista kontra sa sinusulong na parusang bitay para sa mga kurakot sa gobyerno. Kaya kabilang ka na ron doon. Ayan, para alam natin, alam ng taong bayan, bakit ho mga kabayan, takot na takot, ito nga pong kongresistang ito, diyan po sa naturang panukala. Kung talaga ho malinis ang kanilang konsensya, mga kabayan, at talagang hindi sila nagnanakaw sa kaban ng bayan, ay dapat hindi po nila tututulan, ito nga po mga kababayan, panukala na ito, na kung saan mga kabayan, may kakatakutan na mga kabayan, ang mga nasa gobyerno, mapa-elected man o mapa-official man. Mantakin ho ninyo mga kabayan, ito hong malaking pagtutol. Grabe. At iba na ho ang panahon ngayon sa mga tweet para mang sinasabi nyong ayokong linisin ang gobyerno sapagkat okay lang magnakaw kasi wala naman ho kamukha ng ibang bansa na may mabibitay. Grabe no? Di ba? Yan, si Joel Chua ho mga kabayan ay tutol po diyan sa mga panukala na ang isang nanunungkulan ay mabitay. Kaya nga hindi nauubos ang magnanakaw. Kabilang ho dapat yan mga kabayan, ito pa isa, mga kabayan ang nangyayari ho sa ating bansa.
mantakin ho ninyo mga kababayan. Sa isang panukala po na ginawa po mga kabayan ni Senator Robin Padilla, ano po? Okay. Sa isang panukala po na ginawa po ni Senator Robin Padilla na naglalayon ho naman na yung mga opisyales mga kabayan ng gobyerno ay oo, tama ho kayo na dapat ho ay masubject ho sila diyan po sa lahat po appointed, elected oo. Kinakailangan daw po lahat sila ay magpa-drug test. Ayan. Pero po mga kabayan, pinalagan po mga kababayan ng Malacanang ito pong panukala ni Senator Robin Hood Padilla. At sinasabi po nila, sinasabi ni Claire Castro na siyang unang-una yatang umaray, labag daw po mga kabayan sa konstitusyon. At ito ho ang naging pahayag mga kabayan ng Malacanang. Sa inyo ho monitor na babasa, Malacanang on Wednesday reminded Senator Robin Padilla that the Supreme Court had already declared as unconstitutional the mandatory drug testing or public official, warning that is proposed measuring may just be a wasted of public funds. Naku, gumamit na ho sila ng Supreme Court ngayon Oo. So ano ho ang nakalagay ho dito? Sabi ho dito, mandatory drug testing unconstitutional. Palas tells Padilla. Malacanang on Wednesday, ipinaalala ho kay Robin Hood Padilla na ang Korte Suprema daw po ay nagdeklara na ng labag sa konstitusyon ang mandatory drug testing for public official. Warning this is a proposed measure may just be wasted of public fund. Alam nyo, kung ikagaganda ho mga kabayan ng takbo ho ng Pilipinas para sa akin, dapat ho, hindi ho ito hinahadlangan. Eto na nga, ano ba pinoprotektahan nila at ano ho ang kinakatakot nila diyan po sa mandatory drug testing. O sadya nga ba ang kinakatakutan ho na magpa-drug test po itong si Macoy Jr. at ang kanya hong buong gabinete, kasama na ho ang mga alipores niya, baka naman sila ho ay natatakot. Mga kababayan, antabayanan po natin ang susunod na mga ganapan dito po sa Brothers Travelers. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mabuhay po kayo. Magandang gabi mga kabayan. Keep safe. Always God bless and always God first.